Mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Ito po si Ka Eric, ang inyong kababayan, ang inyong tagapagbigay po ng mga pananaw upang lalo pang tumaas ang pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Ako po ay nagpapahayag sa araw na ito that we have received verifiable information na lalo pang tumataas na ang nerbiyos ni Marcos Jr. sapagkat marami na po ang mga iba't ibang sektor na lalo pang lumalawak at sumasama sa panawagang tuligsain, labanan at patigilin na at papanagutin itong mga kriminal na pandarambong na nangyayari po sa kaban ng bayan, sa ating pundo ng mga mamamayan na mula sa kanilang dugo at pawis, sa kanilang mga buwis na hinuhut-hut ng gobyerno na lumala at lumawak po sa panahon ni Marcos Jr. Tumataas po ang nerbiyos ni Marcos Jr. Sapagkat nakikita na niya ang hindi maiiwasang pagbagsak ng kanyang gobyerno. Kaya kung ano-anong gimmick na po ang kanyang ginagawa para lamang maampat, mapigilan at mapakalma ang namumuong tensyon, the rising social tension and yung namumuong galit ng mga mamamayan na hindi na po mapipigilan ni Marcos Jr. at ng kanyang mga publicity and public relations handlers. Una po ay hindi gumimik ang kanya o hindi kumita ang gimmick niya na paikot-ikot, pailing-iling, pa-inspection-inspection sa maraming mga flood control projects na kunwari ay hindi niya alam na ito po ay mga substandard, ninakawan, pinalusot, sinindikato. Walang iba kundi ng DPWH, ng mga kongresista at ng mga sindikatong contractors. Sapagkat sa dalawang magkakasunod na State of the Nation Address, ipinagtanggol pa po ni Marcos Jr. ang naturang mga flood control projects at ipinagmayabang. Sabi niya, mayroon tayong natapos na 5,500 flood control projects nung nakaraang taon lang to sa kanyang State of the Nation Address. At mahigit 4,000 pa ang makukumpleto na rin. Nako, 3 araw lang po ang nakakalipas bago matapos ang kanyang pagsisinungaling at pagpapahambog sa mga naturang flood control projects na mahigit 5,000 binaha po ang buong Metro Manila, maraming bahagi po ng Bulacan, Pampanga and ng buong halos Cavite, Laguna, Batangas. Rizal nakaranas po ng mga pagbaha at marami pang ibang panig ng ating bansa. Doon nakita po na talagang walang pinatunguhan pala ang 1.4 trillion pesos na flood control, pero hindi pa niya inamin na yun ay puno at batbat ng pandarambong. Sumunod na taon, pinagmayabang niya pa rin ulit. Or 6 months after, na tuloy-tuloy daw ang pagkukumpleto sa mga flood control projects. Nire-review daw ito ng DPWH para maayos. Subalit, nang umulan 3 linggo bago po ang kanyang State of the Nation Address, binaha na naman ang mahigit 10 milyong Pilipino at naapektuhan po ang kanilang kabuhayan sa parehong mga lugar, buong Metro Manila halos, Karatig Bayan at mga probinsya ng Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, even as high up to sa La Union, sa Pangasinan, at pati na po sa Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Marami po ang nakakasaksi na talagang pinagkapirahan, pinagkakitaan at wala talagang totoo at seryosong flood control projects. In spite of the fact that for the last 3 years na umupo siya bilang presidente, siya na ang presidente, ay umaabot pala sa 1.4 trillion pesos halos. Ang mga allocation sa flood control, na karamihan po mga kababayan, ay mga congressional insertions. Meaning pinalusot, dinaya, at ginawa ito na sindikato ng kanyang pinsan at mga aliporis nilang sila Saldico at pati na rin po sila Romualdez, syempre.
kasabwat ang mga sindikato sa DPWH at pati na po ang mga sindikato ng mga contractors. Ngayon, pinipirmahan niya ang mga budget na ito. Alam niya na may mga congressional insertions, may mga unprogrammed na mga budget. So, mambulat ito lahat. At ngayon, hindi na siya makaiwas. Kaya tama po ang binabanggit ni Governor Chavit Singson na ang pasimuno at mastermind at malaking nakinabang din ng todo sa mga pandaraya at pangsindikato upang durubuhin at kulimbatin at nakawin ang mga pundo sa flood control projects ay walang iba kundi si Marcos kasama si Romualdez. Kaya ito ngayon, inunahan niya. Nagkunwa-kunwarian siya, nagpapanik siya dahil nagalit ang taong bayan at sumabay pa po ang ganitong pagkakabulgar at pagkakalantad, no? Lalo na ng sinimulan ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Marcoleta, ang Senate Blue Ribbon Committee, lalong nasambulat at lalong nabunyag sa taong bayan kung gaano ka-elaborate, gaano ka-well-placed at gaano ka-systematic ang pandarambong na ginawa nila Romualdez at Marcos at na mga kasabwat nila na mga kongresista, mga kriminal na sindikato sa DPWH at pati na rin po mga kriminal na contractors na very close at ginagamit din mismo nila Marcos, that even to the point that I talked personally to Governor Chavit Singson ay ganun nga po ang kanyang sinasabi. Si Marcos po ang may pinakamaraming flood control projects din po na pinakinabangan, that even some of the infrastructure projects and flood control sa Ilocos, wala pang isang taon ay nawawasak na. At pati ang kanyang anak na kinabang din dyan, si Congressman Sandro Marcos. So, knowing Governor Chavit Singson, naniniwala ako na may katotohanan ang kanyang paglalahad that indeed Marcos Jr. and his son, Sandro Marcos, and ang pinsan niyang si Martin Romualdez ay kasabwat po dito. At nang ito ay mabulgar na, kaagad na nag-gimmick si Marcos na hindi siya involved at nagbabayabayani, he's playing hero. At ito po ang una niyang ginawa. Nagbuo daw siya, kunwari, ng independent commission. May mga inilagay na mga personalidad para pabanguhin ang kanyang anti-corruption crusade, kunwari. Pero sa likod nito, sa kanyang pagka-nervyos, na mabubuking na siya at aabutin siya ng taong bayan, kanya pong pinatanggal at minaniobra ang pagkapangulo o pinuno ng Senate Committee on Blue Ribbon ni Senator Marcoleta, sapagkat siya din po ang may utos na ipagpapatuloy lang ni Senator Marcoleta at walang sisinuhin, walang sasantuhin sa kanyang gagawing investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Subalit nang ito po ay hindi na makontrol ni Marcos, kanyang tinanggal na at minaniobrang wag nang kilalanin pa ang napag-usapan nila ni Senator Marcoleta na ituloy-tuloy lang ang pamumuno at pagkumpas sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinatanggal ni Marcos Jr. at nila Romualdez si Senator Marcoleta at pati na po si Senator Chis Escudero bilang pinuno o presidente, Senate President ng Senado. At yan po ay ginamit nila sila Tito Soto at Ping Lacson upang magkaroon ng maniobra ng panibagong alignment of majority senators na kontrolado na nila ni Marcos at Romualdez para hindi sumambulat ang iskandalo that indeed the chief architects and criminal operators na nag-design ng flood control project at mga pandarambong sa pundo at kaban ng bayan through the budget insertions na illegal at sa Kongreso at pati po sa mga pork barrel na ibinalik at pati na rin sa mga unprogrammed billions of pesos. Walang ibang pasimuno at arkitekto kundi si Marcos at sila Romualdez. Ngayon, dahil nagpapanik siya, hindi na talaga mapipigilan at sumasambulat na ang iskandalo sa korupsyon at pandarambong na sumasabay pa sa nakikita ng mamamayang Pilipino in international situation na grabe ang pagkagalit ng mga mamamayan sa Indonesia. At sa Nepal, sinundan pa, 2 weeks apart lang, sinusunog ng mga tao, no?
ang mga parliament buildings, no? Niraransak nila ang mga bahay ng politicians nila, at ang issue corruption din. Nagkaroon ng riot, nagkaroon ng marahas na mga pag-aalsa, at may mga namatay at may mga nawasak na properties o ari-arian. At nasaksihan ito ng buong mundo at pati na ng mga mamamayang Pilipino. Sa kanyang pag-panic mode, agad-agad na ipinag-utos ni Marcos na pabilisin daw ang pagkumpas sa naturang Independent Commission Investigation. Kasama pa niya na ginamit sa pagpapabango itong si Mayor Magalong ng Baguio City, kaya hindi na makapag-criticize si Mayor Magalong kasi bahagi na siya ng nag-iimbestiga kunwari sa gustong gawin na gimmick ni Marcos. It was a publicity gimmick. It was a calculated PR stunt or publicity and public relations gimmick, hoping na ang mga tao ay maililihis niya ang pananaw ng mga mamamayang Pilipino sa kanyang pananagutang kriminal sa pagkakaroon ng sistematiko at malawakang panunumbalik at pagpapatupad ng pandarambong sa kaban ng bayan. Yan po ang layunin niya, no, kung bakit niya binuo ito, ang Independent Commission, dahil nininervyos na siya. No, tumataas na ang nerbiyos sa kanyang sarili, at pati ang Senate Blue Ribbon Committee at Senate Leadership and Senate Majority, minaniobra na niya na gapangin, imaniobra at idistrongka upang makokontrol niya na hindi siya mapupuruhan sa magaganap at nagaganap na Senate investigation. At makokontrol niya rin ang kumpas dito sa kunwari independent investigation. Pinalitan niya rin po si Bunuan. Natudo pa siya depensa, no, na matino daw si Bunuan, yung kanyang DPWH secretary, subalit nang lumalala na ang pagbubulgar that indeed Bunuan was even involved sa maraming mga kontrata na ito, at kanyang pinayagan ang pangungulimbat ng mga kriminal na operators, lalo na sa Bulacan na DPWH, sa Mindoro, at marami pang iba na mga areas ng DPWH, to the point na ginamit nila as money laundering operations sa casino ang pagsusugal at pagpapatalo kunwari ng hundreds of millions to billions of pesos. Ngayon, wala na siyang choice kundi sipain na rin kunwari si Bunuan. But no single cases or no amount of any action from the government ang nakita natin na ginawa o ipinagawa ni Marcos at pinag-utos dito kay newly designated DPWH Secretary Vince Dizon. Ang inahabol lang ni Dizon, yung mga kung si Senator Marcoleta pa, mga butete at sapsap. Maliliit na mga involved na kriminal. Bagamat dapat habulin at dapat silang papanagutin itong mga kriminal na contractors at mga kasabwat na sindikato na kurakot sa DPWH, pero alam natin na si Bunuan is also guilty. At pinatakas pa nila si Saldico. Wala rin pong seryoso na pag-file ng forfeiture, seizure, and freeze order application or petition by the Anti-Money Laundering Council to the Court of Appeals para magkaroon ng freeze order kaagad sa mga bank accounts, bank deposits, mga financial transactions, money trail, properties, mga eroplano, helicopter, at mga kung ano-anong mga kayamanang pinagdambong ni Saldico at nagpapakalunod siya at ang pamilya niya sa ninakaw na yaman sa taong bayan na nagkakahalaga initially mahigit po 13 billion pesos ang sakay Saldico pa lamang na kanya mismo diniskarte na insertions, at siya ang major executioner. Siya ang tirador ni Romualdez at ni Marcos para magsagawa ng 1.4 trillion na mga pangsindikato at pandarambong gamit ang flood control projects. Tatlo sila niyan at mga alipores nila na mga nagsipagtakasan na. And because of that gimmick ni Marcos, nabibisto siya na ang kanyang nervyos ay hindi na mapagtatakpan sapagkat pinatakas na si Saldico at mukhang patatakasin na rin po si Romualdez. Not because gusto niyang tanggalin ito as Speaker of the House, kundi ito ay isang damage control gimmick para kumalma, maibsan, maampat at mapababa ang nagngangalit na bulkang emosyon na parang sasabog na nakagaya ng bulkan ang galit ng taong bayan. Kaya sinakripisyo kunwari si Martin Romualdez Tambaloslos.
pero ang direksyon patatakasin po siya. At yan ay nagpapakita na talagang nininervyos na si Marcos. Kasi baka tumuga na at magkaroon po ng biglaang paghipo ng Holy Spirit, no? O ng Panginoong Diyos o ng makapangyarihang puwersa sa universe ang utak ni Saldico at ni Martin Romualdez at mga alipores nila, at baka magkaroon ng pagbabaliktad ng kaisipan bigla at ituro si Marcos na siya ang pasimuno ng lahat na ito at ang asawa niya na si Lisa Araneta. Kaya ang nervyos ni Marcos hindi na po talaga maitatanggi, no? At ngayon, habang minamadali nilang palayasin, patakasin si Romualdez at itago ng todo si Saldico at sila Dong Gonzales at mga alipores nito, ay tinuduhan na ang gimmick ni Marcos to the point na naging overacting na siya. Kagabi po, nag-post siya, si Marcos Jr., na kumakain siya ng ulam niya ay okra, na ibinigay daw ng batang mahirap na nagtitinda ng gulay na si Batching. Ang pangalan Batching. Ito ay gimmick, old gimmick na ito. Kagaya ni Marujas noon, na gumigimik sa kampanya niya, sa kanyang ambisyon, para lang ma-identify na siya ay makamasa at nararamdaman niya ang sitwasyon ng ordinaryong mahihirap na mamamayang Pilipino. Nagkunwa-kunwarian siyang kumakain siya sa bowl, no? Doon sa hindi plato na porselana, at ang iniinuman niyang tubig yung bowl na kinainan niya, na ginagawa ng ordinaryong mahihirap na mga kargador sa pier na kumakain dyan sa mga karinderya na 20 pesos, sabaw na 10, 15 kanin, 5 pisong sabaw, din tubig na. Yung yahong kung sa Ilonggo, no? Yung mangkok. Yon. Yung gimmick na yan, inulit ni Marcos ngayon sa kanya man okra, na iniyakap niya ang bata na nagngangalang Batching, pero lahat ng ito ay scripted na. May handler po ito si Marcos. PR ang tawag dyan. Publicity Relations or Public Relations. At ang bata na yon ay hindi lang random na pumunta kay Marcos, yumakap dahil idol niya si Marcos. Yun ay nakatakda, yun ay na-rehearse, at yun po ay may bayad. Niyakap-yakap niya ang bata na alam natin hindi ganun ang kanyang pagkatao. Hindi kung ikumpara mo kay Pangulong Duterte na talagang authentic at sincero. So itong mga gimmick at PR operations, public relations na ginagastusan ng hundreds of millions of pesos ni Marcos, na mga binabanggit at binabaybay ko chronologically, hanggang sa magiging overacting na siya sa kanyang paluha-luha effect, no? At habang yun ay sinasabi niya, gusto pa sana niya ang background ay ang kanta ng Aegis na Luha. Hindi siya marunong sa mga birit ng grupong Aegis na Luha. So nagpalagay na lang siya ng Aimo o Vicin para kunwari may tumutulo na luha. At kunwari napansin ni Vicky Morales sa kanyang podcast nilang dalawa, are you teary-eyed, Mr. President? Naluluha po ba kayo? O tapos nalungkot siya at biglang nagalit. Oo kasi hindi ko maubos maatim kung bakit ganito ang nangyari sa ating mga kababayan. Yan lahat po ay scripted. Wala po sa katinuan at sinseridad ng damdamin, walang katinuang pag-iisip. Na ang pagtingin niya ay drama lang ang pwedeng magpakalma. Gagawa lang siya ng drama, pakakalmahin na niya ang mga tao. So paluwa-luwa siya na pinataka niya ng Vicin at pailing-iling at palungkot-lungkot. Pero hindi pa siya na kontento. Nagsagawa pa siya ng mga feeding program. Ang mga kababayan, nag-feeding program si Marcos. At ngayon, aside from feeding program, na ginagawa yan ng mga trapo, na mga politikong ganid, sakim, diskartidor, bulok, at walang pinagkaibayan sa ginagawa ngayon ni Marcos na gimmick. Na ang kanyang ginagawa, mga kababayan, ay kunwari ang niyayakap niya mga batang gusgusin, at binibigyan siya ng okra na itinitinda as gulay, ipinaluto niya, at kanyang ginawang ulam. Nagamit na po yan ni Marujas, nagamit na po yan ng iba pang mga politikong nanggaling sa elite, no, sa mga oligarko. Hindi na po yan kumita. At hindi na po yan
magkakaroon pa ng anumang emotional effect sa tao to identify that Marcos is sincere at seryoso dito sa krusada kontra korupsyon. Hindi po totoo yan, mga kababayan, sapagkat ang hinahanap ng taong bayan ay hindi gimmick at hindi drama, kundi aksyon at may katuturan, may katinoan at konkretong ginagawa. For example, imbis na patakasin niya si Martin Romualdez, sila Saldico at ipagtago sila sa mga lugar na hindi maaabot kaagad ng investigasyon at ipopokus lang nila Ping Lacson at dyan sa TRICOM nila sa Congress at even dito sa Independent Commission nila, ang hinahabol nila mga sapsap at butete at mga tawilis. Sabi ni Senator Marcoleta, hindi po nagpalabas ng utos si Marcos sa AMLAC or the Anti-Money Laundering Council na habulin, papanagutin at talagang kakasuhan at ipapakulong sila Martin Romualdez at pati na sa Department of Justice dapat ay mag-file ng kaso and petition for freeze order at least 2 years na hindi magagalaw ang mga bank accounts, mga deposits, and pati ang money trail backtracking sa kanilang foreign deposits and foreign accounts at magkaroon ng forfeiture and seizure mula sa korte na pangungunahan po ng Anti-Money Laundering Council at ng Department of Justice. At nang sa ganun po, magkaroon po ng pagkakataon ang taong bayan at ang gobyerno na mabawi ang bilyon-bilyon na mga perang ninakaw, posibilidad na mataas ang katotohanan na dinambong nila Romualdez, Marcos at ng mga kasabwat na kagaya ni Saldico. The absence of that kind of concrete decisive actions using the full weight of the authority of the office of the President and the machinery of the government para habulin, papanagutin, ikulong at bawiin ang kayamanan na ninakaw po kung seryoso si Marcos na totoong hindi siya involved at may direksyong tunay na matuwid ang kanyang ginagawang gimmick ngayon na crusader and hero of the Filipino people against corruption. Dapat itong gagawin niya. Wala eh. Patakas, pakalma, maniobra, gimmick at drama at panlilito at panliligaw. To the point na nag-overacting pa siya, maliban sa pagkain niya ng okra, mga kababayan, nanawagan pa siya na sinusuportahan daw niya ang rally na magaganap sa darating na September 21. At kung hindi lang daw siya presidente, sasama pa siya. Siya nga talaga ang tinutumbok ng mga tao na mag-rally. At hindi lang po sinasabi ng iba pang sumasama sa rally sapagkat may mga vested interest sila, pero sa malawak na hanay ng mamamayang Pilipino, ang rally ng pagkagalit at paniningil at pagkundina ay nakatuon hindi lamang kay Romualdez, kay Saldico at sa mga sindikatong kriminal sa DPWH, mga politikong magnanakaw at kriminal na mga contractors, kundi pati kay Marcos. So paano niya sasabihin na sinusuportahan niya ang rally? Nagiging delusional na po siya. At yan ay makikita sa mga sinasabi ko po, instead na gamitin ang seryoso at makapangyarihang bigat ng poder at otoridad na mayroon siya bilang presidente upang habulin, papanagutin sa batas at sa katarungan at seryosong bawiin ang mga ninakaw na yaman at ipakulong at papanagutin sa ustisya at hukuman ng mamamayan at ng taong bayan at ng ating batas sila Romualdez, Saldico at sino-sino pang mga involved dito sa napaka-iskandalusong malawak na pandarambong. Hindi ito ginagawa ni Marcos. Ang ginagawa niya po, pinapatakas niya mga barkada niya. Gumigimik siya at lahat ng kanyang ginagawa nakatuon lamang. Nadramahan niya, gimikan niya at magkaroon ng mga pagkilos na kunwari ay hindi siya ang tinutuligsa. Exactly, pagpapakita po yan na nasa panic mode na po siya. Nininervyos si Marcos, lalo na po na may ilang mga senior officers na po ng AFP ang hindi na nagugustuhan ng ginagawa ngayon na korupsyon at pandarambong, to the point na parang hindi nila nakikita ang kaseryosuhan ng gobyerno ni Marcos na ito ay address ang kalapastanganan at mga pang-abuso na nangyayari sa paglustay, pagnakaw sa pundo ng bayan na nagpapahirap sa mga mamamayan. At kahapon nga, nagpalabas ng statement na si Lieutenant General Balauro, 3-star general po ito, area commander ng Southern Luzon Command, covering buong Bicol region, buong Southern Luzon at buong
Southern Tagalog region. Malaking area ito at ang sabi niya, nababahala sila sa pagkakaroon ng malaganap na pandarambong at pagnanakaw sa pundo ng bayan na lalong nagpapahirap sa mga mamamayan, pati po ang kahirapang dinaranas ng mga sundalo sa ating pagtatanggol nila sa ating bayan ay nasa sakripisyo din po. Yan ay mga pagpapakita na pati ang mahigit 100 ngayon na mga alumni ng Philippine Military Academy at sila po ay mga retired generals karamihan, matataas ang ranggo, senior officers ito, magmamarcha din po sa September 21. So the tension and the degree ng pagkapanik at nerbyoso ni Marcos at ang napipintong pagtakas ni Romualdez ay talagang hindi po maipagkakaila. Malapit-lapit na ang paniningil ng taong bayan. Palalayasin na ng lubusan ng mga mamamayan sa suporta ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police sa isang makatarungan at nasasaligang batas na proseso at pagkilala sa pagkakaroon ng people power, lalayas po. At mapapabagsak talaga itong gobyerno ni Marcos na walang ibang gumawa ng kanyang ikababagsak, kundi siya mismo at ang kanyang pinsan at ang kanyang mga alipores na mga magnanakaw, mandarambong at walang pagmamahal sa mamamayan at sa taong bayan at sa gobyerno at sa ating bayan, kung hindi ang pagmamahal at pagkaganid sa kayamanan, pera, puder at kapangyarihan. Hindi nila mahal ang taong bayan kung kaya nagawa nila ang ganitong karumal-dumal na mga pandarambong at pagnanakaw. At sila ang gumawa ng paghuhukay ng libingan ng kanilang pagkabagsak mula sa puder at kapangyarihan. Kita-kita tayo, September 21, 8 o'clock, maaga pa tayo, EDSA Junction, Ortigas, sa harap po ng EDSA Shrine, 8 a.m., Bangon Sambayanan, at Marcos alis dyan. Kalampagan at daluyong ng mamamayang Pilipino. We will be there, mga kababayan. Ito po si Ka Eric, na nagsasabing mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.